Halos kasabay ng pasukan ang umpisa ng tag-ulan. Sa Pangasinan, problema sa isang eskwelahan ng malalaking butas sa bubong ng isang classroom. Kaya habang nagkaklase, kailangang magpayong ng mga estudyante. Nagbabalik si Ian Cruz. Setyembre 2012 nang aming matanggap ang daing ng isang gurong news scooper mula sa Binalonan, Pangasinan. Sa larawang kanya pinadala, makikita ang malaking butas sa bubong ng isang classroom sa Sumabnit National High School. Dahil po sa bagyong Kel, last year pa po ito, nung kasagsagan po ng bagyo po, malakas po yung hangin na yung bubong po na alis. Aming sinadya ang eskwelahan. Sa unang tingin, karaniwang classroom lang ang aming nakita. Pero kapag tumingala ka sa loob, imposibleng hindi umagaw pansin ang napakalaking butas sa bubong. Ang mga kahoy sa silid, inaanay na rin. Sa likurang bahagi ng classroom, kapansin-pansin ang mga timbang nakaabang. Nilalagyan na lang po namin ng timba para pangsalo sa ng ulan. Nang bumuhos ang ulan, aming nakita ang silbi ng mga timba. Pero dahil dadalawa lang, hindi na iwasang mabasa ang sahig ng classroom. Ang mga estudyanteng taimtim na nakikinig, isa-isang nagpayong sa loob ng silid. Hindi po kami nakakapag-concentrate sa pag-aaral. Minsan rin po kapag malakas ang ulan, hindi namin naririnig yung sinasabi ng teachers namin. Ilang upuan din ang kailangan bakantihin dahil nabasa na. Binalikan ng GMA News ang paaralan, dagsa ang mga estudyante nag-i-enroll. Patid man nila ang problema ng kanilang paaralan, nananaig pa rin daw sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon. Dahil peligroso na ang ilan sa mga classroom, hindi na ito pwedeng gamitin. Kaya problemadong paaralan kung paano pagkakasyahin ang tinatayang 200 estudyante. Mga more or less 3 to 4 classrooms po para ma-accommodate lahat yung mga bata. Dahil sa liit ng pondo nakalaan para sa pampublikong paaralan sa bayan, kadalasan ay sa donasyon na lang umaasa ang paaralan para maipagawa ang mga sira. Kung ganito kagrabe yung sitwasyon, hindi nakakayanin siguro ng LGU yan. Kaya sa DepEd natin na inilapit ang problemang ito. Hindi nakakayanin ng repair yan kaya kailangan ilimulis na yan. Si Teacher Monchito, 10 na mga estudyante, umaasang darating ang araw na magkakaroon sila ng mas maayos na silid-aralan. Hindi na po yung sarili ko yung inisip ko, yung mga estudyante na po. Kasi yung awa ko sa mga estudyante po yung parang naaalala ko kasi dito rin po ako nag-aral. Ian Cruz, GMA News.